Kabombo, si Josefino Llamas, na inilatag kung bakit sila or paano sila naapektuhan nitong sitwasyon dyan po sa harapan ng City Plaza patungo naman sa may Magsaysay Fish Market. Kaugnay dyan, pakinggan natin mga kabombo, itong bahagi naman sa naging pahayag ni Josefino Llamas, isa sa mga residente na nagre-reklamo. I know that some of you might not fully realize the seriousness of this problem, or you might not have witnessed the situation in real time. But for us living in that vicinity, every day is hell, chaotic and anarchic. There's no order. Kanya-kanya. The noise, the pollution is just too much. And we are suffering for it a lot. The worst is we have to bear it in silence. We have no body to turn to complain. And that's why I'm so happy that this happened, this hearing happened. And now I question the logic of all this mess. Why did the city leaders allow this to happen right in front of our nose, in the plaza, in the center of the city? Who profits from all this? Does the city generate enough revenue for us to suffer? If we rule, govern by the maxim that democracy, we are in a democratic government. And it says that the interest of the majority prevails. If we govern based on pera-pera lang, that's bad governance. And I don't think the city generates a lot of revenue from this. I heard, I asked around, the trucks pay only 100 for parking and 50 pesos for loading, unloading. That's not enough. That's what I heard when I asked around. Aside from the taxes that you pay, there's not enough for the damage and inconvenience that they create. Nababoy ang dagupan. Nababoy ang dagupan because of this. And yet, the owners of these trucks, they are not from Dagupan. Outside the province, they come from Bulacan, etc., etc. That's why they don't care. Now we have this ordinance all the while since the 1990s. I'm really amazed at the wisdom and foresight of the sponsor of this ordinance. It's Councilor Chito Samson. It was already a problem at that time and still a problem up to now. So now that's being resurrected by the author. Correct. And I hope and pray that this time, if we do it right, it will be the light at the end of the tunnel. Mga kabomba, yan po yung pahayag ng isa sa mga concerned na residente dito sa syudad na direkta na apektuhan mga kabomba doon po sa nila mga taon na nga na nararanasan po nilang perwisyo. And maganda rin na kinall out din niya mismo yung mga opisyal ng Sangguniang Panlungsod. Sabi nga po niya is hindi naman marahil hahantong, 'di ba, sa ganitong worst na sitwasyon yung dyan po sa harapan ng City Plaza patong Magsaysay Fish Market kung una sa lahat wala pong naging kapabayaan din on the part mga kabomba ng mga opisyal ng syudad kasi bilang mga residente wala namang kapangyarihan, di ba, yung mga residente dito sa syudad na magmando or hindi naman kaya lalo kung wala namang umiiral na kasalukuyang ordinansa katulad ng tinalakay kanina yung permanent na pagbabaan mga kabombo ng loading and unloading dyan po sa harap ng City Plaza. Kasi
sabi nga 'di ba nung naturang residente, marahil para sa iba napakababaw naman 'di ba nung inirereklamo, pero for them na mismo mga residente malapit po dun sa lugar, sila yung naabala, at the same time ano yung perwisyo no dun sa naiipon na mga mabahong tubig dun sa lugar mula po dun sa mga nag-a-unload na mga truck na nagbabagsak po ng mga isda sa fish market, yun yung nakakaperwisyo sa kanila. At the same time, di ba maganda rin yung punto niya na sinabi nga niya yung mga truck na ito hindi naman taga-Dagupan, yung owners kundi galing po sa labas ng probinsya, mga Bulacan, Pampanga, Tarlac. So asahan nga raw ano, wala silang or they don't care at all dun po ano sa kalinisan or yung hindi magandang maidudulot nito sa dagupan.